So importante gid kayo no nga matukod gini siyang pagtuo sa atong kinabuhi. So sa ato na ni estudyuhan ang mga rules sa pagtukod sa foundation sa faith, unsay mga proseso, mga classification of the building according sa mga structures, tapos according sa materials, then so requirements saon nga mahuman gyud. And notice ninyo nga sa pagtukod sa ining foundation, di ba? For example, ikaw engineer ka, magtukod ka og building. Natural before nimo itukod ang building, ang foundation gina siya. So sa diha nga gitukod ng foundation, tuag ginapirmi ka check ang mga engineer, no? Tanawon gunya og giun sa bagyod pag kahiluna, pag plaster o naabay sipiat o abay sipiat. So mo pud na no nga sa diha di ay nga ang pundasyon sa pagtuo ginatukod na sulod sa tong kasing-kasing. Naagi checking sa mga alagad. Naagi elder nga magpaluap o kumusta naman? Naagi mag-check sa inyo ha. So ayaw po mo kasilo. For example, sa pagkatukod sa sulod sa inyo ha, naay dili mao, correctionan mo or tudluan mo or disiplinahon mo kay ngano man. Kani mo kung pagtukod nato sa foundation kinahanglan insakto gyud, pure gyud. Dili kay okay ra pasagdan na nimo bisag mali ang pagkatukod, pasagdan na nimo no, dili inana. Ha? Mawitang diri sa tuag gibata kami, gibata man gyud mi nga mapundar gyud sa insakto nga foundation nga mao ang pulong. Mapundar gyud ang imong pagtuo diha gyud sa pagsabot sa pulong. So muna nga og naa gali mga sipyat sa pagkatukod, munang naay review, naay correction, naay pagtudlo. So mo po na sa inyo ha, kung uganing labi na karon sa inyo ha kay kasagaran sa tuwa diri, no? Ga itukod pa ang pundasyon sa pagtuo. So maayo gyud kayo og magpa-check ta, maayo gyud kayo og magpa-correcta. Maayo kayo og magpabadlong ta. Aron nga ang pagkatukod sa imong pundasyon dili gid siya huyang lig-on gid siya. So muna, pundasyon pa na ha, wala pa na haligi, wala pa na ang ihang building. So mo bitaw na nga according sa 1 Peter chapter 2, nag-ingon dito nga kita as living stones ginatukod ta. Ingon dinhi, living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices. Sa ato pa foundation pa ni ha. So tukuronon pa ta og espirituhanong balay. Diin mo puyo gid siya sulod nato. So for sumasag ingon ni Brad itong yagi siyang pagtestimonyo nga kita dinhi ginatukuran pa ta dinhi. Kay tukuron gyud ta og usa ka panimalay diin ang ilohi musulod gyud siya manutok og mapupuyo gyud siya uban nato. Uban sa tuwa diri kamulo pa. Uban sa tuwa diri natukod na gyud. Og naa na gyud si Abay ng Grabo ni Yeshua nakigsalo na gyud sulod niya. So unsa may timailhan nga humanag gyud ang imuhang pagkatukod. Nagig-uban na gyud si Rabo ni Yeshua og naa na gyud sulod sa imuha. Natural, daghang kayo kag kanang makuha niya kay makigsalo gyud siya. Daghan na kay kag pulong nga imong mapaambit, kay daghan na mapugag pulong nga nakaon. Pero og wala pa galit tay moingon tag wala pa gyud matukod, munang naagi someone. Naagi someone nga gamiton aron nga matukod mo, aron pud nga makauban pud niyo si Rabo ni Yeshua. Makigsalo pud si Rabo ni Yeshua uban ninyo. So together umuambit mo sa kadagaya diha kang Rabo ni Yeshua. So mo na atong gitunan ha. So mo na nga every time nga dili gali mao ang atong lakang, ang atong mga gawi, pasabot nga ang pagpundar sa foundation na isipyat. So mo nang naay correction, naay pagtudlo. Naay pagdisiplina. Mabitaw tong sa atong mga teachings no. Kung kita ninyo nga ulahan gid ang tawo nga magpadisiplina. Karon dili pa mo mag-appreciate na. Pero later on, makita ninyo nga kung wa pag gyud ko mo agi atong disiplina dili gyud mainani akong kinabuhi. Kabalo ba mo kinsa nang mga successful sa kalibutan? Nagtuo mo nga kanang mga successful sa kalibutan, wala gyud na mo agi og kanang pag-training silang kaugalingon, pag-disiplina silang kaugalingon. O grabe na silang disiplina, di ba? Mga estudyante nga gusto gyud nga mohuman og eskwela, gusto gyud nga mo graduate. Di gyud na mo sulod og addiction, dili mo sulod og fraternity, di mo sulod og katong mga uyab-uyab. Kay concentrate gyud siya nga gusto gyud siya nga mohuman gyud siya maka-graduate gyud siya. Sa diha naka-graduate na, determinado pa gyud nga aya na gyud siya mominyo og kanang gyud siya nakapundar na gyud siya. Di ba na ay self-discipline? Di ba na ay training nga ilang yutan silang kinasuluran? Maura gyud gyapon sa espirituhanon. Sa espirituhanon nga pamaagi, kung ikaw magpa-disiplina gyud ka, magpa-training gyud ka, later on lami og resulta. Mo nang dili masipyat ang pulong nga nag-ingon diri sa Hebrews nga now no chastening seems to be joyful. Chastening galigsoon is one of the discipline na siya kanang pagkastigo.
Ingon diri, now no chastening seems to be joyful for the present, but grievous. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Oh. Sa ato pa dahil, nagpasabot diri nga kung gidisiplina ta, usahay, masilo ta, di nataganahan mo apil teaching, di nataganahan mag-prayer, di nata, daghan tag dili apilan. Alkansi ka. Pagkalkansi gid nimo. Kining mga disiplina or mga chastening, nindot kayo ni siya. Kay nga naman, ingon diri, sa pagkakaroon kung gidisiplina ka, di gyud na kalipayan, but grievous, makasubo gyud. Pero agwantahon ra gyud nimo ang kasubo. Nevertheless, afterward, humanday ka madisiplina, humanday ka matrain ana, ingon diri, it yields the peaceable fruit of righteousness. Makabunga siya og malinawon nga bunga sa pagkamatarong. Tanawan ng mga tao nga grabe og disiplina, grabe og kanang pagdisiplina sa pagbuhi ba? Daghan kay makita nimo nga bunga sa pagkamatarong. Pero kanang wala mga disiplina, unsa may makita nimo? In taon bisag usa ka bunga di gyud ka kakita. Wala gyud kay makita nga, siyempre prutas go na ni unsa may tuyo sa prutas, di ba imong kanon aron nga malamian ka aron nga makahatag to og sustansya or vitamins imong kinabuhi. Siyempre bug gyapon na sa espirituhanon. Naay mga kaigsunan nga grabe na og bunga sa pagkamatarong. Nga gipaambitan ka, nakita imo, natilawan imo, nakaon mo, gusto po ka nga maparehas sa iya. So inana ang resulta mo na ingon diri nga ang mga chastening, mga disiplina, dili pa nakalipayan sa pagkakaroon, pero afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ato pa nindot gyud ay kayo nga muhagi ka na. Bisan tuod para nimo, grabe, masilo ka, maluya ka, ma-discourage ka. Pero unsa man, productive para sa imo ha, ganansyado para sa imo ha. So mo nang dili angay ikasubo o di angay ikilikay. Kay nga naman, para di ay ito sa pagpadagaya sa imuhang kinabuhi sa bunga sa pagkamatarong. So nakuha ninyo. Now mo ni karon nga sa atong pagtuo na ay mga mutukod ana nga mga magbubuhat. Kinsa man nga mga magbubuhat? Kinahanglan ang magtukod nga magbuhat, qualified yun siya. O mo bitaw ingon diri, qualification of a worker. Kinsa man nga mga worker? Mao ni ang co-worker nga mutabang og tukod sa foundation sa pagtuo diha sulod nato. Siyempre, for example, sa kuha, kinsa may gigamit nga worker nga matukod ko sa pagtuo, si grandma. O sa uban nga mga hingkod nga mga minister. Dili ra man si grandma ray gigamit sa kuha, daghan man siyang gigamit. Kato si Tatay Imo, kato si Kuya Pex, si katong pastor dito sa Jimenez. No? Daghan kayong gigamit nga matukod yun ang pundasyon sa pagtuo. So karon kay natukod naman ko na qualified naman ko, so mo nang pwede na po ko nga mutukod po og condition ngadto sa uban. So pero ang qualification naa dinhi. Unsa may mga qualification kay one day unya kamo na puy mutukod. Labi na sa mga ginasahan og nag-aspire og apostol nga gasa, nag-aspire og prophet nga gasa. Kana mo na mga highest calling sa iyang gingharian, mo na mga billionaires dito sa iyang gingharian. So gusto mo ana. So kinahanglan mo ni inyohang himuon. Okay. Qualification of a worker. Una nga qualification sa 1 Timothy 6:20, pakibasa. Timotheus, bantay ka ng itubyan kanimo nga magalikay sa bastos o kawang nga mga pagpanulti o sa mga pagsupak sa siyensya nga sa sayop nga paagi gitawag sa ingon. Okay. So usa di sa qualification sa usa ka alagad, kinahanglan trustworthy ka. Unsay trustworthy? Kasaligan ka, binlan kag trabaho, di gyud ka mo sibat-sibat. Naang amo o walang amo, naang elder o walang elder, concentrate gyud ka sa paghuman. So usa gina sa qualification, trustworthy, kasaligan ka. O gawas nga kasaligan ka, usa ka alagad nga nag-refrain, sa may refrain. Naglikay sa mga binua nga mga istorya, mga debate o arguments o mga debate. Nabitaw mga foolish nga mga debate-debate. Actually, hinoon moagi magipon mo anak, no? Ako niya tunguna ni agi po ko grabing debate. Pero sa kaulahi ay na-conclude nako nga dili gyud maayo di resulta gihapon. Kay imbis nga suod mo mag-away na noon mo, imbis nga maayo inyohang pagtinagdanay, dili naman yung pagtinagdanay, tungod lang ato inyong gidebatihan. Sa usa ka alagad, dili angayan nga makigdebate ka, kasaligan ka. Okay, ato makita 2 Timothy 2:23-24. Mo na yung mga qualification sa usa ka worker nga mutukod sa foundation. Apan ang binuang dili ng tigong nga mga pangutana, likayi nga nagakahibalo nga sila mapasanay og mga panagpingkil ug ang sulugon sa Elohim kinahanglan dili makigpingkil.
apan magmalumo ngadto sa tanang mga tao, andam sa pagtudlo, mapailugod. Okay, no? Di pa kita po diri nga usa day ka worker avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. So kanang mga foolish and ignorant disputes. Kanang disputes gali mga arguments ba, mga debate, ha? So likayan gyud na sa usa ka alagad. Gani ingon dia, and a servant of the Lord or of the master must not quarrel, ha? Dili ka makiglalis. Gani nga, but be gentle to all. Ha? Malumo siya, gentle to all, able to teach, patient. So muna yung mga kinayahan sa mga alagad nga dili makiglaliston, mapainobsanon, dayon kabalo mo tudlo, dayon mapailubon pod. Oh, usa na siya. Ha? So muna yung usa ka qualification sa usa ka alagad. Atong basahon sa Titus 3:9. Apan paglikay sa Ginoong nga mga pangutana o mga pag-asoy sa kaliwatan o mga panaglalis o mga panagbangi may tungod sa balaod kay sila dili mapuslanon o kawang. Okay. So actually kini nga letter gi-address ni Paul sa duha niya ka anak sa pagtuo nga nahimo na pong alagad, si Timothy ug si Titus. So gi-advisean po niya sa Titus diri nga o maglikay po ka og mga binuang nga mga lalis, mga kagikan, mga pagbingkil-bingkil, mga strivings o kanang mga strivings about the law, kanang hitugod ba sa balaod ug sa angay tumano sa kami. So ingon da, for they are unprofitable and useless. O ato pa di ay ang usa ka alagad dili gyud makiglalison. Kita mo ng mga tao nga kusog makiglalison, makigdebate, biyain na ninyo. Kaya wa mo'y makuha na. Ha? O, di wa na kasabot sa pulong. Kay kung imo ning debatihon ning pulong, perting daghana diha ang yung kanang according pa sa kuan sa Muslim nga ang Bible has 50,000 errors. According sila. Pero akong gipamalandungan ang Biblia, kining gikan sa Genesis pa doon sa Revelation, wala may nagkasumpaki ana. Ha? Sila, makaingon sila nga, naghang kay nag-error, kay ang ilahang pagsabot sa pulong, physical naman. Na ang balaod sa Elohim, gahisgot na sa tulo ka bahin, spirit, soul, and body. Na kung imong pagsabot sa pulong, diha na sa tawhanon, ay magkasumpaki, yun na. Kaya nga naman, ang balaod sa Elohim, tulo ka buk ang gitudluan, anak. Tulo ka buk ang iyang giabdan, anak binsahe. Kaya nga naman, ang tao, tulo man kabahin. Nakikita mo ito, spirit, soul, and body. O kining scripture, kining Biblia, fit siya anang tulo. Na karon kung imong pagsabot physical lang ay magkasumpaki gyud. For example, katong nga sa Chronicles nga dito sa Kings ba na no nga nag-ingon dito nga gisugo si David ni Satanas, di ba? Oh. Then dito po sa Pikas, gisugo sa Elohim si David nga ipon ang Israel. La kung imo na kun, ala ano may sa sipyat ng duha. Oh, na ay key point diha unsaon nimo na pagtagbo, no? So daghan kayo ang mga makita nato diri nga kung sabto nimo sa tawhanon, supak-supak gyud. Pero og sabto nimo sa espirituhanon sa kalag og sa lawas, wala gyud na siya magkasupak. Ha? Kung ana sila tanan sa kumpa knit together, gahiusa na silang tanan. Ikaw ray wa kasabot kay ngano, wala ka kaabot sa spiritual level sumala sa giingon diha sa pulong. So mo bitaw na kung tinuod na gyud kang matured spiritually, kaya na nimong i-unite kaya na nimong i-explain tanan. Kaya naabot man nimo ang maturity sa spirit. Pero wala ka kaabot sa maturity sa spirit, kaya naging lang, balo lang ka, o may ka, faith defender ka, bugo na. Ha? Wala na katugkad sa mga espirituhanong butang. Okay. So muna ang gibawal, no? So sa Jude 16, ibasa. Kini sila mga bagot-butan, mga bugal-bugalan, nga nagalakaw subay sa ilang kaugalingon nga mga pangibog, ug ang ilang mga baba nagasulti sa dagkong mapaytas-on nga mga pulong nga nagabaton sa pagdayeg sa mga tao tungod sa bintahan. Okay, so dili na kinahanglan nga mahuptan sa usa ka alagad. Unsa na nga kinaiyahan kanang bagulbulan, complainer, nagalakaw sumala silang kay libgon, ilang mga baba nagapaburot og mga pulong nga kanang di maayo or naga-flatter, sa nang flatter naga-ulog-ulog. Sa mga tao aron makakuha og ganansya. So bawal na sa usa ka alagad. Okay. So usa na sa gipangita nga qualification sa usa ka worker. Ani kaduha sa 2 Timothy 2:2 ibasa. Kung ang mga butang nga imong nadumugi kan kanako uban sa daghang mga saksi, mao ang itugyan nimo ngadto sa matinumanon nga mga tawo, kinsa makahimo sa pagtudlo sa ubansa. Okay. So ang second na qualification sa usa ka alagad, able to teach others out of what he learned.
Pasabot dili ra kinahanglan nga maparehas gyud mo ni kay Randy nga teacher nga parehas gyud akong gihimo magtudlo no. Bisan pag dili ka teacher, sumala sa imong nakatunan, nakapaambit pud ka ngadto sa uban. Kumuo na siya di pangita. Usa po na sa qualification. Lahi tong mga teachers, lahi po tong dili ka teacher pero naa kay nakatunan nga imo pong gitudlo ba sa imong anak, sa imong silingan o sa imong habang igsuon. So importante dire, ingon dira able, kabalo mo tudlo. Unsay imong nakatunan. So pasa-pasa ni siya. Kay aron nga mabulahan pud mo. Kanya to sa kay pila na bitaw na ako nagibalik-balik kani adto ako'y gitudloan karon ako na po'y nanudlo. So one day pud unya kamoy akong gitudloan, kamo na pud unya manudlo. So daghan na mo unyang manudlo. So angkon na mo ani kinsay angay ninyo tudloan kay mo ni ako ni take ko ani nga opportunity kay diri magug ko ma-bless. Diri ko makanawat og daghang pakistorya. Diri ko makasabot, no? Abi ninyo kanang magtudlo ka, sa ko lang naa sa ko lang experience. Damor ko nga magtudlo og pulong, damor nga daghang maabrihan sa kong huna-huna. Damor nga mapaambit ko og pulong, daghang kayo mga pulong nga kani ato ako kasabot pero karon makasabot nako. Ngano man to nahitabo to tungod to sa products imong pagpanudlo kay natural siyempre ikaw sa diyang manudlo ka. Mingo ka Elohim o Rabun Yeshua, di ba ko kabalo ani pagtudlo, taga iko kaalo mo kahibalo. So natural in control siya nimo. So gi-open man nimo imong huna-huna, gi-open nimo yung heart sa iya. Then sa diyang nanudlo ka, mudugang pud siya. Then pinaagi pud sa tabang sa Ruach HaKodesh, ang Ruach HaKodesh muhatag to siya og kanang pagpahinumdom sa mga butang nga nakatunan nimo or sa mga butang nga umalabot nga angay pud nimo kinabuhion. So nindot kayo ning magtudlo ta. Galing lang sa atong pagpanudlo na ako'y mga warning. So mo lagi na kinahanglan jud nga kanang ingon sa James 3:1 nga di ba giingon man dito nga not many of you become teachers knowing ang mga teachers mudawat ni sila og mga stricter judgment. Ang punto sa ani igsoon dili nagpasabot nga di na gyud mag-teacher, di ba? Ingon my brethren, let not many of you become teachers knowing that we shall receive a stricter judgment. So tinuod na siya. Pero kung teacher ka nga sa imong pagpanudlo katong imong gitudlo bali naagian na nimo ba nakinabuhi na nimo nang dili nakasubject og stricter judgment kanuman. Kay katong imong gitudlo nahitabo naman to sa imong kinabuhi. Gawas og sige kag tudlo nya wa gyud kay pag kinabuhi sa imong gitudlo, mo na delikado diha kay makadawat gyud ka og stricto nga hukom. Pero ang pinaka the best ani sa ako nagingon sa inyo mugog gyud mo proseso, no? Agi mo proseso then sa diyang makaagi na mo proseso, sayo na kay ang pagpanudlo nga naman, niagi man ka. Ni go through man ka. So mo na gipasabot diri nga kanang gingon diha nga ang mga teachers kadawas lag stricter judgment kung sige sila tudlo o silang gitudlo wag lagi kinabuhi mo na delikado din ha. So mo na yung diri nga sa 2 Timothy 2 able to teach others out of what he learned. So kabalo na kamo tudlo sumala pud sa imong nakatunan. Pasa-pasa ni siya ba? Wala nagpasabot nga kinahanglan gyud ko nga mahimo gyud kong teacher sa man ni Kuya Randy nga nag-lecture no. Dili kinahanglan. Importante na akay nakatunan og imong gipasa ngadto sa uban. For example, si Mama may dili man na teacher. Pero I believe nga daghan siyang natudluan hitungod sa stewardship. I believe nga daghan siyang napasa ninyo nga mga nakatunan niya ingon nga naa siya niya nga gasa. Kanang kang naka sa helps, no? Makapasa ka nga inani ang pag-atiman sa mga gamit, inani ang at least nakakatun ka. Hindi ako lahi po niya ako kay more on spiritual man siya. Pero sa mga things concerning sa kanang inadlaw-adlaw nato nga mga gawi, for example kanang unsaon pag-atiman sa mga tools, unsaon pag-schedule sa mga panahon, unsaon pagbahin-bahin sa buluhaton. So daghan sila nakatunan ana. So pwede pud na nga imong itudlo. So sa kuha pud karon, di man ko ingon nga wa ko kakatutong butanga. Sa kuha kay more on man ko sa spiritual. So mo pud ako pong gipasa sa inyo kay aron nga mudato pud mo og sa inyong espirituharon nga bahin, makasabot pud mo. Unsa ning mga tinagong butang sa espirituharon nga bahin nga angay yung kinabuhian sa atong mga espiritu aron atong espiritu mahimsog o mature. Mo na no? Then ikatulong nga qualification. Sa usa ka alagad, pakibasa 2 Timothy 2 and 3. Busa maglahutay ka sa kalisod. Ingon nga usa ka maayong sundalo ni Yeshua Messiah. Okay. So ingon di usa sa qualification ani igsoon, you must therefore endure hardship. Okay. So ingon diha, another word ani is takes part in the sufferings of the master. Meaning, muambit yun ta. Kung sa ito'y mga giantos ni Rabun Yeshua. Siyempre, sundalo yun ta. Di ba? Ang gingon din nga, ang usa ka sundalo, kinahanglan nga, antos yun siya, mulahutay yun siya og mga kalisdanan. So, same ra po na, we are mga sundalo, biyatang Rabun Yeshua.
Dili pwede ng sundalo nga walay alam tuson. Dili ka sumusunod ni Rabon Yeshua. So kinahanglan naa gyud kay nagtake gyud kag part no na usapan pa ni naa kay participation or naa kay pagpartake sa mga sufferings ni Rabon Yeshua. Okay, makita to sa Philippians 1:20. Sumala sa akong mahinamon nga pagpaabot ug sa akong paglaom nga walay butang nga akong ikaulaw apan nga uban sa tanan nga pagka maisugon sama sa kanunay mausab karon aron si Yeshua mapadako dinhi sa akong lawas kini man pinaagi sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon. Okay, notice ba ninyo igsuon nganong mga kinahanglan man gyud tang mo partake sa giantos ni Rabon Yeshua? Ang tuyo man gud ani aron nga makapartake pud ta sa gitawag og resurrection of the dead or kanang pagbanhaw ba sa atong physical nga body. Nga si Rabon Yeshua nganong inana ka glorious ang ihang body kanang mahimayaon kay ihang lawas tungod kay daghan siya giantos. So the same ra pud sa tuwa nga kung mag-antos ta sama ni Rabon Yeshua mag-glorified po ning atong lawas kining atong lawas nga madunoton one day unya maparehas po ning Rabon Yeshua nga lawas na nga gitawag nato og glorious no so usa na siya nga gikinahanglan na mo partake pud ta sa giantos ni Rabon Yeshua take parts in the suffering of the master. And ikaupat is 2 Timothy chapter 2 verse 4. So mo po ni usa sa mga qualification. Kay diri man gud sa verse 3 ano nga kinahanglan gyud mo antos kay kining pagtukod mag foundation igsuon isod ni oy dili nilalim kanang magpatubo ka og mga kinabuhi sa igsuon labi nag-ipahaom gyud nimo ang pundasyon sa pagtuo dili ni siya lalim dugay kay ni nga trabaho labi na pagpatubo or pagpundar sa pagtuo so mo na kinahanglan gyud ka og lahutay. Okay, next 2 Timothy 2:4. Walay tawo nga nagapakigubat nga nagapagapos sa iyang kaugalingon sa mga bulaton nining kinabuhi aron siya makapahimuot kaniya kinsa mipili kaniya nga mahimong usa ka sundalo. Okay. So mo ni karon ingon that no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. So usa sa qualification sa usa ka lagad kina single-minded ka. Unsay but pasabot single-minded? Kana bang imong hunahuna para na lang yung kang Rabon Yeshua wala na kay katong naapa kay paghunahuna unsa tong mga civilian affairs, no? O kasagaran lang sa ako lang na dabi na katong mga sa physical na kay namang gyud ko po yung mga exposure sa kanang sa sundalo kasagaran nga kamatyan sa sundalo kanang mga ambos-ambos kanang dili sa ilahang dili sa ilahang duty ba for example kana bitong relax sila unya moadto sila og katong mga tabo-tabo or katong mga sabong-sabong nya wa sila kabalo nga labi nag mga critical area wa sila kabalo nga ang kaaway ga monitor unya siyempre ang kaaway gasige na sila og kanang survey nga amo ni ang imong routine so sadyang di nakakabantay ambuson ka kakabantay mo atong nagiambos dinhi sa Malagsong katong sundalo ngano man naman toy tabo-tabo dinha nya at during at that time daghang kay mga NPA kuha gid siya naambusan gid siya ngano man ang iyang concentration imbis unta kay supposed to be unta sa usa ka sundalo dili gyud ta makig-apil og mga civilian affairs. So sa nitabo mo, apil gali ka siguro gyud same ra po na sa tuwa. Sa espirituhanon nga bahin, once nga sundalo na kang Rabon Yeshua, di na ka maapil pag sa tong kalihukan sa kalibutan. Set aside na gyud ka. Mo na imong diri nga that he may please him who enlisted him as a soldier. So sa lagi ning pahimutan si Rabon Yeshua ra gyud. Pasabot single-minded ka. Kung naa pa man gali mga affairs sa kalibutan, mo avoid gyud ka. Now sa to ganahan gyud ta no og sa mga affairs sa kalibutan. Gusto pud ta for example December, Christmas sa taga kalibutan. Diha puting tukar nga daghang kay manangit kay mag-reunion. Wa may question ana no kung ang imong tumong for righteousness nga gusto kang mora mo gini panahon nga makakita ka makabisita ka sa imong ginikanan. So maka-honor ka. Pero kanang yung gimingaw ka sa mga buto-buto, gimingaw ka sa mga karuling, gimingaw ka atong mga sa tong gikaon nila. Lahi na po ito, no, nga pangutana. Mura nga question na po ka na. Muna during sa among time, dihang pa si grandma, basta kana, mawat galin na nga mga season. Sigpit gito si grandma. Pero naagi panahon po nga kami, makalusot ni. Nakalusot yun, for example, itong December, no? 24 and January. Nakalusot ko. Nakantog yun ko ka ng akong mama, akong mga igsoon kay pura purpose. Naamang ko'y mission. Pero, kung ang imuhang yung tuyo, kanarag yung gimingaw ka sa kalingawan, murag di ka matugutan anak kay lahi na po itong istorya. So muna giingon diri nga kanang mga civilian affairs.
Bawal lagi na sa usa ka nanundalo sa Elohim. Okay, kuha na to So, single-minded knows how to please Elohim. Dayon ikalima nga qualification sa usa ka worker. 2 Timothy 2:11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon. Kay kung kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Okay. So, meaning that this is a faithful thing. If we died with him, we shall also live with him. Meaning, pasabutan ni nga, waang gyud ka, kanang tudubigay gyud ka, no? Naagi ka sa pagpanirbisyo nga, magmatinud-anon kang rabunisyan, no matter what. Dayon, ingon pa diri, sa kuan pa is, reliable gyud ka, kasaligan gyud ka, faithful gyud ka, helpful gyud ka, and obedient. So, makita ta na ani nga mga bersikulo. No, nga, ang usa ka alagad, kinahanglan gyud nga naagyod sa pagka matinumanon, naagyod sa pagka matinud-anon, naagyod sa pagka matinabangon, o obedient pod. So, kaya ba nato na? O, kinahanglan muhaon gyud ta ani. Okay, pakibasa 1 Timothy 6:14. Nga ikaw magbantay ni ini nga sugo, nga walay lama, dili badlungon, hangtod sa pagpakita sa atong agalon, Yeshua, Messiah. Okay, that you keep this commandment without spot. Na steward ba ito sa iyahang mga kamanduan o kabalauran o buluhaton. So muna yung diri nga that you keep this commandment without spot, blameless until our Rabboni Yeshua's appearing. So muna ni, no, ang mga qualification. Okay, wala na ning. So kana lang, no? Sana na siya sa mga qualification sa usa ka magtutukod sa foundation. Okay, so diri na punta sa kinds of faith. So human na to timan ininyo, nahuman na ang pamaagi sa pagtukod sa foundation of faith. So diri na pud ato na pud ning hisgutan kinds of faith. So naday klase ang pagtuo. So unsa man ni atong hisgutan? So una diri is muli gitawag natong head faith. So unsa man ning head faith? Kanang pagtuo ba nga ituo ko sa ulo raw ba? Actually, ang kanan niya is knows Elohim's word, waits for the fulfillment. So sa ibot pasabot ba nga sadya nakabalo na ka. Pero sa imong kay balo ay pa ka mo tuo sadyang makita sa nimo. Diba? Kana mayon sila ay haragi ko mo tuo og makakita nako. Kana nga description sa pagtuo, head faith na siya. Kabalo na ka sa pulong. Pero bisag kabalo na ka, gusto pa yun mong makita. Dayon, makita, dayon, madawat, ay pa ka mo tuo. Para nang uban, sangyawan ni mo may tungod sa kaning pulong, may mga uban nga, ay haragi ko mo tuo, ug naagay patay, nga gikan sa inspirno mo balik. Ang mga pilosopo kay nga mga istorya. So, inani ba ta? Pasabot ba nga, example ani si Thomas, the faith of Thomas. Ingon siya, unless I see, I will not believe. Di ba? Katong makita na to sa John 20:24-29 nga istorya na ang mga disciples nga nagpakita lagi ang master. Nagpakita lagi si Yeshua. Gisultihan nila si Thomas. Dayon, ingon si Thomas, di ko mo tuo. Gawas makita ginako ang nilansangan siyang kamot. Na karon, according sa John 20:8. Ni pakita man gyud si Rabboni Yeshua. Kunya sa pagpakita ni Rabboni Yeshua, ay pa siya ni tuo. Okay, pakibasa gali ko. Unya misulod usab katong lain nga tinun-an nga unang niabot sa lubnganan ug siya nakita ug nituo. Ora. Okay. Ingon din sa verse 8. Then the other disciples came to the tomb first, went and he saw and believed. Ato pa, kita ninyo diri, he saw and believed. Okay. Ato pa, pa sila nituo, silang ilang nakita. Then kang Thomas po, niingon diri, wording niya diri, no? Sa verse 27, sa 20, then he said to Thomas, reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to him, my Lord, my Elohim. Yeshua said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. So sa maingon ni Rabboni Yeshua, blessed are those who have not seen and yet have believed. So halos-halos kasagaran sa tua, nahulog ta aning head faith. Ano man, ay makamutuo nga maayo ang Elohim kung, for example, na-provide kag bugas, or natagaan ka panalangin, maging, ay maayo gid si Abba Elohim.
Pero aya ka na kay maayo siya balihim nga nakita na nimo nadawat na nimong panginahanglan o nimong gipangayo. Pero nagingon si Rabon ni Yeshua, mas naapay bulahan ana. Ningon siya diri, bulahan katong wala makakita apan nituo. So ang head faith di ay is kabalo na ka, nga naisulat na sa scripture, or kabalo na ka mo ang iyang saad. Pero kinahanglan pag yun mong makita. Oh, makita gyud nimo. Dayon madawat gyud nimo. Ay ha pa ka mo tuo. So muna, no? Oh, muna halos-halos mo na pagtuo sa mga unbeliever. Or bisan sa mga simbahan. Oh, pero ano sa ingon ni Rabon Yeshua, mas bulahan or blessed are those who have not seen and yet have believed. Gani ang faith, di ba? Ano sa ingon sa faith? For we walk not by sight but by faith. Oh, sa to pa di ay ang pagtuig soon dili kinahanglan nga nakita si mong physical eyes. Sa ato nang giingon nimo kaning faith is mao ni siyang imuhang third eye. Og naa kay mata, physical duha ka buok. Kani ikatulo mo ni imong faith. Unsa yang gilantaw ani? Spiritual things. Ito naman may hisgot sa atong mga nangagi nga ma-teaching, no? So, mo ni ang head faith. Dayon, naapay sunod. Kini gitawag og heart faith. Oh, kini kang tumas ni. Oh, daghang pud mga tumas pud karon, no? Kining heart faith mo ni example diri. Ato sang basahon sa Romans 4:17 to 21, pakibasa. O mo ni ang pagtuo sa atong amahan nga si Abraham. Ingon sa naisulat, ako naghimo kanimo nga usa ka amahan sa daghang mga nasod sa tubangan niya sa kagpinsa siya nito. Bisan ang Elohim, bisan sa Elohim, kinsa nagabuhi sa mga patay, ug nakatawag ni atong mga butang na wala pa ingon nga sila ana-ana. Kinsa batok sa paglaom nituo sa paglaom. Aron siya mahimo nga amahan sa daghang mga nasod sumala ni anang gikasulti, maingon ni ana ang imong kaliwat. O ingon nga dili luya sa pagtuo, siya wala mag-isip sa iyang kaugalingon nga lawas nga karon patay na sa diha nga siya hapit na sa kagatos ka tuig ang kagulangon. Ni bisan pa ang pagkapatay sa taguangkan ni Sarah. Siya wala nagduha-duha sa saad sa Elohim, dinaagi sa pagkadili matinuon. Apan malig-on diha sa pagtuo nga nagahatag og himaya sa Elohim. Ug ingon nga nadani sa higpit nga unsa ang iyang nasaad sa siya makahimo usab sa pagbuhat. Oh, 21 ra. Okay. So kaning heart faith mo ni example din si Abraham. Ngano man, si Abraham kabalo siya sa pulong sa Elohim, no? So unsa yang gihimo nituo siya sa pulong sa Elohim. Dayon sa pagtuo niya sa pulong sa Elohim, nadawat niya uban ang thanksgiving, no? Nadawat niya uban ang pagpasalamat. So ang kun ani lahi ni siya, no? Dire is no. 'Di ba? Ang head faith kabalo ka. Pero ay na kanituo sa dihang nakita na nimong nadawat. Pero ang heart faith wala nimo makita, wala nimo madawat, kabalo ka, nituo ka. Ay hadan ka nakadawat. Mo na heart faith. Sama sa gingon diri, di ba? Ingon diri sa pulong, himuon si Abraham nga father of many nations. Kabalo si Abraham anak. Himuon siyang amahan sa tanang kanus, pero ani higayon na wala pa siya liwat. Wala pa siya anak. Pero tungod kay kabalo siya nga gisultihan siya sa Elohim. No, kabalo siya. Kaya himuon siyang amahan sa tanang kanasuran. Nituo ra siya adto mo ning siya no then believe. Nituo siya. Dayon sa iyang pagtuo, makita nimo nga kanang naay mga gitawag nato og mga dili na gyud kaya. Kay ngano man, unang-una ningon siya diri nga nakita na gyud niya ang iyahang lawas nga not being weak in faith, he did not consider his own body. No? Dayon, yun pag dira bisan pa gani ang taguangkan ni Sarah nga patay na. Sa ato pa og naglakaw siya sa tawhanon, no? Siya imposible na gyud ni. Posible na gyud ning di na gyud ko mahimong amahan. Kay asa man ko nga wala patay na ang taguangkan. Pero unsa man yang diri? He did not waver at the promise of Elohim. Sa ato pa wala siya magduha-duha sa saad. So unsa yang gihimo? Kabaloy siya sa saad. He knows. Dayon sa yang gituo, he believes. Nituo lang gyud siya bahala na. Wala gyud siya maglantaw, wala gyud siya giwala niya ni iyang physical eyes, kani iyang gisaligan ang third eye. So unsay nitabo? He did not waver at the promise of Elohim through unbelief. Wala ko siya pagduha-duha o wala siya pagkadiman, but was strengthened in faith, giving glory to Elohim. So mo to yang attitude. Nan sa diyan nakaplaga nakita niya ba Elohim nga
di na gyud matanog ang iyang pagtuo. Mismo ang Elohim, ingon diha, and being fully convinced that what he had promised, capital H sa si Abayuna, what he had promised, he was also able to perform. So sa ato pa di ay, ang Elohim, sa diyang nakita sa Elohim, diya si mong kasing-kasing nga, mutuog yun ka, no? Whatever, bisag wala pa ni mo madawat, nan, makonbinse yun ang Elohim nga, iyahag yun kang tubagon. Iyahag yung ihatag, ang iyahang gisaad alang nimo. So nakuha na to. So kinahanglan ang atong pagtuo sama ni Abraham. Ingon diha, know, believe, and receive. So nakuha na mo na yung gitaw na to, heart faith. Pasabot, nituo ba ka sa mga promise sa Elohim? Bisag wala pa nimo makita. Nituo ba nga kaning pulunga mahitabo ni simong kinabuhi? Oh, sama sa ato karon. Oh. Sa kuha lang daghan-daghan mo kasinatian. Bisan pa og ngit-ngit pagid sa kuha katong pag-start lang nako pagpangalagad. Nga bahala na wala na akong makita unsay kanang mga benefits sa pagpangalagad. Ngit-ngit pa to sa kuha, basta kay mutuo lang gyud ko sumala sa Matthew 6:33 nga all these things shall be added to you. So nahitabo kay wala man gyud ka, wala man gyud ko ingon nga ni atras ko or wala gyud ko ingon nga nag-unbelief ko. So sa diha ni padayon ko, nakita na ako. Ug karon, nakita na ako, nadawat na ako, no? Dili nga nakita nga kanang naanag gyud. Bali, sa wala pa nimo makita, dito umang ka. Yanda, ug sa pan pa, know, believe, and receive. Pasabot aning receive, nakita na nimo, nadawat na nimo. So meaning, gikan sa spiritual, no? Gikan sa wala, niabot nga to sa pan pa, from invisible to visible. So nakuha ninyo? Ang diri, ang head faith, gusto niya visible tanan. Visible gali, makita gid tanan ba? Ang diri sa heart faith, from invisible to visible. Nakuha ninyo, no? Diri is visible, visible, no? Visible. To visible. Kita nimo. Visible to visible. Diri, from invisible, to visible. Gikan sa dili makita na dai nimo. So mo na itawag heart faith. Mo na atong kinahanglan gamiton. For example, kanang nagtuo ta nga matutag langit. Nagtuo ka sa imong reward. Di ba puro mga invisible na. Nya kining heart faith kinahanglan pug gini siya og hope. Naagi kay paglaom. Di ba? Giun sa man pag daog ni Abraham. Ganin ingon siya diri sa verse 18, who contrary to hope, in hope believe. Sa to pa ingon da who contrary to hope sa tawhan wag lakaw sa tawhanon mura gyud supak gyud kayo nga mahimo gyud siya kamahanog supak gyud kayo nga makaanak si Sarah. Pero unsa yang gi-counter niya? In hope believe, no? Diha sa paglaom nito siya. So that he became the father of many nations. So na-fulfill. Umuning faith, ang angay natong kinahanglan. Umingitag, naata diri sa mahanay. Sama inyong gituuan? Ano naamo din? I believe nga naamoy something ang gituuan ninyo. Nga, bisan pag wala pa ninyo makita o pa ninyo madawat, ni pursog yun mo, kay gusto yun mo nga, one day ma-receive ninyo. So kung inalan yung pagtuo na, padayon mo. Muna gitawag og heart faith. So muna kinds of faith. Pero naapag yung pinakanindot nga faith. Muni ang faith ni Elohim kind of faith. Muni ang faith ni Yeshua. So murag taas-taas gini kay nga naman. Pakibasa sa Mark 11:12-14. Ug sa pagkaugma sa diha nga sila nangabot gikan sa Bethany, siya gigutom. Ug sa pagkakita sa kahoy nga igos dito sa layo nga adunay nga dahon, siya miduol basin kung siya makakaplag sa bisan unsa diha niini. Ug sa diha nga siya miabot niini, siya walay nakaplagan gawas sa mga dahon. Kay ang tigpamunga sa mga igos wala pa. Ug si Yeshua mitubag umiingon ngadto kanila niini. Walay tao nga makakaon sa imong mga bunga sukat karon hangtod sa kangkuran. Ug ang iyang mga tinun-an nakadungog niini. Okay, sa 20. Ug sa pagkabuntag, samtang sila miagi, sila nakakita sa kahoy nga igos nga nalaya sugod sa mga gamot. Ug si Pedro nga nakainumdum, nagaingon ngadto kaniya, magtutudlo, tan-awa ang kahoy nga igos nga imong itunglo nalaya. Ug si Yeshua nga nagatubag nagaingon ngadto kanila, pagbaton o pagtuo ngadto sa Elohim. Okay, no? So, kining Elohim kind of faith, taas-taas gini siya, nalimang kag
Para ra ba nang giingon nga kung naa kay pagtuo nga sama sa mustasa, ha? Makapabalhin ka aning bukid nga tos dagat. Ha? Dili na siya moingon nga literal. Pwede po niyong sabton sa espirituhanon nga ang bukid sa imong kinabuhi, mga problema, mga suliran, mahimo siyang linaw o patag sama sa dagat. Pwede po na siya. Pero mo yung kaog literal, pilti nang isuda. Ha? Ako na bitaw na istorya sa inyo nga naay tao nga nagpasting. No? Kaya gi-challenge siya. O fasting siya 3 days. Nagatubang siya og bungtod. Then sa unang pag-fasting niya, gisarado niya ang bintana. Adlaw, fasting siya unang adlaw. Unsay nasa iyang kasing-kasing, unsay iyang gipastingan nga katong bukid mabalhin sa dagat. Ningon siya nga unang adlaw, fasting siya. Kaduhang adlaw, fasting siya. Katulong adlaw, abri na siya sa bintana. Pagkakita siya nga naagya po ang bungtod, ningon siya, daan palagi ko, di ko mabalhin. Dato ba, nagpasting siya nga way pulos kasi yung kasing-kasing, di siya mutuo nga mabalhin ang bukid. Para na po na sa itong mga kasing-kasing nga, nagsigig kag, pangalagad siya, sigig grabe ka o kining paghago, grabe ka o mga kakugi. Pero si mong kasing-kasing, yung karon kugi-kugi ko, pero ambot ka to, bakon baka akong gipangayo. So, naana kay doubt. Ayaw gipagbat, di ba? Unsay kali, pila to'y kontra sa itong pagtuo? Ang kontra sa pagtuo ng una is doubt. Ang Elohim dili malipay og mga doubtful. I hate the double-minded man. Ingon siya. Nya James 1:6-8, dili gyud makadawat ang mga maduha-duhaon. So mo na, ikaduha, ang kontra niya is katog yung unbelief. Di gyud mutuo. Sa pay kontra sa pagtuo. Anxiety, fear. Pero kanilang duha daan. Kinalawala gina sa imo, Para aning, dugay naman ka nangalagad. Karon wala pa man gihapoy tubag. Tumingon na imong kasing-kasing siguro. Tinuod ba gyud ka ang tagaan? Tinuod ba gyud ka ang saad sa Elohim? Akong advice sa inyo, ayaw mo huyang sa inyong gibarugan nga saad. Kung ano gingon sa pulong, hold fast, firm, until the end. Ako alam karon akong baruganan, daghan na magi mga promise nga na-fulfill sa akong kinabuhi, pero napagay kay gipangpangayo sa Elohim. Pero mintras nga wala pa to gaabot, naabot sa akong kasing-kasing ang ano balig mamatay ko basta kay nihupot ko sa imong saad abay Elohim. Ora na. Ngano balig di pag yun nako madawat karon abay Elohim imong saad, pero ang ako yung kasing-kasing, muhupot gyud ko ani, di gyud ko mo tipas, di gyud ko mo muhawa. Bahala pag wala pa ma-fulfill, wala pa matuman sa kuha. Basta kay mo hold fast gyud ko. Inana ba inyohang baruganan? Kaya og dili gali ligo ng inyohang paghupot sa iyang saad, diha moabot ang discouragement. Dahil diha pun moabot ang mga sakit sa kasing-kasing. Kanang giingon sa Proverbs chapter katong giingon ganit no nga hope deferred makes the heart sick. Asa na sa pulong? Proverbs 13, no? Proverbs 13:12. Ingon diha, hope deferred makes the heart sick. Ang paglaom nga nalangan makahatag og sakit sa kasing-kasing. Naa kay gilauman, naa kay gituan pero langan kay tanan. Adi na lang ko mutuo So mo na day na, once nga mag-doubt na ka sa saad sa Elohim kay dili nakakapaabot, sayang kayo. Sayang kay imong giyagwan. Mao ito na daghan kay panangbago, do not cast away your confidence which has great reward. Mo lagi na, tan-awon lang ginyo or susihon lang ginyo, unsa pa may kulang nganong wala pa nako madawat ang akong gipangayo. May teaching ka ganina. So balik ta din no? So ang Elohim kind of faith, yun pa dire gitunglo niya ang fig tree, no? So ingon ni Rabbi Yeshua, have faith in Elohim. Ato pa magbaton ka og pagtuo sa Elohim. Mo ni ang pagtuo ni Rabbi Yeshua. So sa ato pa ang yang kwan dire is believe with the heart, says with the mouth, dayon it comes to pass or it came to pass, no? Or fulfilled. Pasabuti ay nga kanang gituan gani mo si mong kasing-kasing. Dayon imuhang gi-pronounce. Pero para sa ko ang murag taas-taas kay nga level, no? So example kani ani sa 1 Peter 1:20, apil gyapon sa Elohim kind of faith. 1 Peter 1:20 pakibasa. Ang ato nang ma-explain karon unsa ning Elohim kind of faith. Kinsa sa pagkatinuod gitudlo na
nga daan sa wala pa natukod ang kalibutan apan gipadayag nining unahing mga panahon alam kanino. Okay. So, kining gipasabot din para pa na Genesis 3:15 no, the promise Savior. Isulat na ni siya daan. Wala pa si Rabon ni Yeshua. Pero kabaloy siya nga kaning gipasabot ani si Yeshua ni kay mo man faith ni Yeshua. No nga siya gid ang promise Savior. So Yeshua knew the will. Yeshua knew he will suffer and be persecuted, yet he was willing to go through it. Kasabot mga ang tanan na isulat sa scripture, no, kabalo na si Rabon ni Yeshua na. O kinahanglan nga mo go through gid siya na. So mo nang ingon diri nga wala siya pagduha-duha sa gipasabot sa scripture, sa gipuntil sa scripture, wala kay doubt si Rabon ni Yeshua. So inana pod unta ta, no? Nga ug unsay gisulti sa scripture, iko mutuo gyud ka. Wala kay doubt. Dayon ug unsay requirements ana nga mga saad, mo go through gyud ka. Kaya ron nga naa gyud katumanan. So di ba si Rabon ni Yeshua, he knows the will of Elohim. Kabalo siya nga mag-antos gyud siya, lutuson gyud siya. So iyang gihimo, he was willing to go through it. So muning sa Matthew 6:21-16-23 nga, Yeshua predicted his death and rebuked the obstacle for the fulfillment. Pasabot, kabalo ka, knows what will happen. Then accept in obedience, trust completely for deliverance. Pasabot, kabalo ka, ang imo lang is mo-obey. So ang requirements sa Elohim kind of faith, no, kabalo ka, obey lang yun ka. So next na, padawat na nimo, ma-fulfill na. So asa man ta nga faith. So murag kanang pwede man ta makaabot aning Elohim kind of faith. Pwede na maabot. Ang puntos diha, kabalo ta sa iyang saad, mo-obey lang ta, mo-obey. So pag pa mo madawat, mo-obey ka. Pasag din na ang Elohim nga mo perform kung unsa iyang gisaad sa imuha. Importante lang nga kita ni obey ta. So for example, lingon si Abay Elohim, anak mo ni mong himuon, mutuo ka nako. Anak mo ni mong himuon, mag-wait ka nako. So obey lang ka, paghulot lang, pagpaabot lang. Anak, tumana lang akong gisulti, magpa-qualified ka, pagkahuman, maglaom ka nako, pagkahuman, paabot ang akong saad. Wala gyud ka mo obey. So one day, maabot gyud ang fulfillment. So nakuha na to. Mo na nihitabo ang Rabon ni Yeshua, di ba? Pakibasa Matthew 16:21-23. Gikan niya nga panahon, nisugod si Yeshua pagpakita ngadto sa iyang matinunan, ngano nga siya kinahanglan gayud moadto ngadto sa Jerusalem o moadto sa daghang mga butang sa mga katigulangan o pangulong mga pare o mga eskriba o pagapatyon o pagabanhawon sa ikatulong nga adlaw. Unya si Pedro mipukong kaniya o misugod pagpadlong kaniya nga nagaingon, ipalayo kini gikan kanimo Ginoo. Kini dili mahitabo nga kanimo. Apan siya miliso ug miingon ngadto ni Pedro, palayo kanako Satanas. Ikaw usa ka babag nga ni kanako, kaya ikaw walay kahimuot sa mga butang nga iya sa Elohim. Apan kadtong iya sa mga tawo. Okay. Ngano man nga si Yeshua, ingon di ba, from that time Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things. Ngano gipakita man ni Rabon ni Yeshua nga sa iyang mga disciples nga moadto siya sa Jerusalem ug mag-anto siya. Kay muutoy di nahisulat para niya. Muuto ang kabubuton sa Elohim nga angay niyang i-fulfill. Nga angay niyang tumanon. Nya karon, here comes karon nga naay nagsamog. Or naay nibabag si Pedro. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Adonai, this shall not happen to you." So gibabagan siya ni Pedro, gingan siya, "Palayo ka na, simba ko, agalon nga, mamatay ka." Nganong gi-rebuke man ni Rabon ni Yeshua si Pedro? Dili ba to insaktong gihimo ni Pedro? Insakto to sa tawhanon. Pero sa espirituhanon wala kabalo si Pedro unsay misteryo nganong mag-antos o magpakamatay si Rabon ni Yeshua. Wala kabalo si Pedro adto. Kaya ang kaluwasan wala ko man mapadayagod sa panahon nila. Kita karon nakita na nato tungod ni Rabon ni Yeshua nga kinahanglan gimamatay si Rabon ni Yeshua kay ug di mamatay si Rabon ni Yeshua walay kaluwasan ang katawhan. Wala tay kaluwasan karon. So sa gihimo ni Rabon ni Yeshua, kabalo siya nga katong tanang naisulat sa scriptures. Gapuntil to sa iya. So ang iyang gihimo, i-obey na lang siya. Bisag may obstacle, iyahag yung ipadlong. Kay dili gyud pwede nga mababagan. Ug unsay naisulat sa balaang kasulatan, mahitungod niya. So, di ba? Grabe nga pagtuo na. Kana nga pagtuo is kabalo ka, dayon mo-obey ka. So di same ra po na sa tuwa karon, ha? Ang atong sitwasyon karon,
nakahibalaw ba mo? Ug unsay gisaad sa ilim sa inyo ha? Ug unsay inyong dangatan unya? Di ba nisod kayo na? Ubas na ito, nanganhid diri. What for? What for? Oh. So, ato na lang yung sabton nga nung naamo dinhi. Oh, naay gusto si Abay Elohim nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Aron mo makakabot ug sa iyahang kabubuton para ninyo. Oh, gusto ni Abay Elohim nga makaambit ka sa mga benepisyo diha sa iyang saad. Gusto ni Abay Elohim nga moabot ang imong rich fulfillment. Gusto ni Abay Elohim nga madatok pa sa iyang gingharian. So kaya ba na nimong tuhuan? Kaya ba na nimo nga siyempre, dili gud basta-basta nang atuon yang dawaton dito. Pero the question is, kaya ba nimo mo go through sa mga kondisyon nga nag-uban sumala sa iyang saad? Kaya ba nimo mo antos ka aron makuha to nimong iyang gipang saad? Kaya ba nimo mo obey? Determinado ba ka? Di ba? Inana nga mga pangutana. So kung wala gyud kay pagtuo, ay atras gyud ka. Di ba? Sometimes kanang makita bitaw nimo, grabe naman ko, sige kog tanong ani what for? Sige naman kog hago ani what for what? Para asa? Sometimes maluya ka nga naghago kanya, walang-wala gyud ka. Oh. Many times nahitabo na sa akong kinabuhi nga grabe kog pinarbaho sa kampo na walang-wala tapos malabo pa gyud ang kaugmaon nimo. Pero tungod kay nag-ingon man ang saad nga di lang gyud ka maluya, mohupot lang gyud ka hantod sa katapusan, makita gyud nimo. Ang pangutana, kaya ba nimo ang paglahutay anang mga sitwasyon? So kinahanglan kag Elohim kind of faith. So muna ingon ni Rabbi Yeshua, ha? Pagbaton o pagtuo nga gikan sa Elohim. So nakuha ninyo? Oh. Kaning heart faith during pamangkin sa panahon ni Abraham. Kay wala pa man si Rabbi Yeshua, so ang ilang pagtuo nagagikan gid sa kasing-kasing. Nan karon kay naa naman ta karon sa panahon ni Yeshua, kinahanglan natong pagtuo sama ni Yeshua. So nakuha ninyo? Knows what will happen. Kabalukag unsay mahitabo. So accept in obedience, dayon trust completely for deliverance. Trust completely para sa fulfillment. So mo ni karon, no? Usa kong kabahin ano ba di ayo? Di pa mahitabo ang fulfillment. Basta kay muhupot gyud ko Elohim. Karon na nga pila na kakatuig na nga lagat. Grabe na kagiantos, grabe na kaog nasudlan nga mga kalisdanan. Nya mo atras bagid ka ay pagkasaya. So kani next nato ni siyang i-discuss, no? Actually kaning keys to fulfillment of faith. Kanang mga liabi ba unsay mga katumanan sa pagtuo. So una kining prayer, dayon patience, dayon action. So naapot tay topic about sa prayer, how to pray, dimensions of prayer. So kay kaning manggod siya, mga liabi ni siya unsaon pag fulfill, unsaon nga matuman ang atong mga gituuhan. So usa nga kuan diri ang prayer. Kay magunsa man naa kay gituuhan pero wa gyud kay pagampo. Wa gyud kay ampo-ampo, wa gyud kay pagpangayo. Di ba prayer is asking, di ba? Whether we like it or not, according pa sa usa ka preacher, ang balaod sa gingharian sa Elohim is asking. Mangayo gyud ta. Mo bitaw nang si Rabbi Yeshua until now, wala gyud makumpito inyong kalipay kay wa man moy pangayo. Sa kuan pa ni, sige lang gyud mo pangayo. Kutob sa inyong mahunaoran pangayo dahil ilista. Dayon. Muna kung gingon ninyo. Kung matuman na gali, fulfilled. Kaya nangayo ka ni, fulfilled. Nangayo ka, gilista nimo karong adlaw, muna yung pizza. Ano sana fulfilled? Ilista ninyo karon nga tinuod jud nga makaimong jud mong mutubag gid sa belo. Siguro may pangayo kay kontento ra mo, alkansi mo. Whether you like it or not, ang policy, ang balaod sa gingharian sa Elohim, asking yun. So muna ang mga liabi sa pagtuman or sa katumanan sa tong pagtuo, unang-una prayer. So ato ning hisgutan, taas man gibutan na ako diri, no? Prayer. Pero next natong topic is faith gyapon siya. Under gyapon siya sa pagtuo pero ato ning gi-explain unsa ning prayer. Unsaon pag-pray, how to pray, dimensions of prayer. So nindot kayo ni kaya ron nga matinudluan gyud mo unsaon pag-ampo. Ang mga topics ani about sa prayer is unsa ning prayer, what is prayer, how to communicate with Elohim. Unsaon nimo pag-communicate, unsaon pag-pray kang Abay Elohim.
Unsaon nimo pagkadungog ni Abay Elohim? Dayon, what is the purpose of praying? Unsay purpose sa inyong pag-ampo? Dayon, dimensions of prayer. Dayon, ingon pa diri. Unsay mga illustration sa mga prayer ni Rabon Yeshua? Unsay makuha nato nga gahom sa Elohim diha sa pag-ampo? How to pray? Isgutan na tanan, ha? Dayon, dili lang kay kanira ang yabi. Kis gali kanang yabi ba? Portahan ni siya. Kay ang pag-abri sa pagtuo, dili ra isa ka yabi. Ug sa kuan pa na siya, ang fulfillment ba? Kanang ug sa kuan pa mo ni ang unang door. Dayon next second door. Dayon third door. Ay ha pa dayon diri ang fulfillment. Okay. So kinahanglan maabrihan nimo ning door. Ang makaabri ani aron makasulod ka sa second door ang imong prayer. So kung nakaabri na ka, grabe nimong prayer. Nakasulod na ka sa second door, kinahanglan gyapon siya glabi aron maabrihan nimo, kinahanglan ka og patience. So sa dihang maabrihan na po nimo ni para makasulod na po ka sa ikatulong door, kinahanglan na kag-action. So pag maabri na nimo ni siya, so naa na dayon ang katumanan. So estudyuhan ta na tanan. Okay. Next nato is key to unlocking faith. Pasabot key to open faith. Unsay mga liabi aron moabrihan gyud ang pagtuo, kanang mugana gyud ang pagtuo, unsa kon pa ma-activate gyud ang pagtuo. So kana nga liabi na nasa Colossians 2:3 pakibasa. Diha sa kinsa natago ang tanan nga mga bahandi sa kaalam o kahibalo. Okay. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kinsa man ni? Ha? Si Yeshua ni. So ang liabi sa pag-abri sa tong pagtuo naa ni kang Yeshua. Si Yeshua ang yabi sa pag-abri. Pero in what way? Through right confession of Him. Giunsa nimo pagsugid si Yeshua sa imong kinabuhi? Kinsa si Yeshua sa imuha? Kinsa man si, diba? Imong pagsugid kang Yeshua ba? So mingon kag si Yeshua mo akong agalon. Nan kay mo siyang agalon. Sunda siya ingon nga imo siyang agalon. As Yeshua mo akong provider. Adi, paabot ka niya. As Yeshua akong protector. Si Yeshua akong healer. Depende ni sa imuhang pagsugid kang Yeshua. Kay si Yeshua, natago diha niya ang tanang treasures of wisdom and knowledge. Ang tanang bahandi naa kang Yeshua. Pero the question is, kinsa si Yeshua sa imuha? Yun sa nimo pagsugid si Yeshua. So kung kabaluta na si Yeshua di ang tanan, dut-dut gyud kaniya. So muna yung sa Romans 10:9. Okay, pakibasa sa Romans 10:9. Nga kung imong isugid pinaagi sa imong baba ang agalong Yeshua kung magtuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Elohim mibanhaw kaniya gikan sa mga patay ikaw maluwas. Okay. So kani siya ato ning nabasa no, ato kuning kami madunggan mahitungod sa kanang magsangyaw ta og kaluwasan. Pero ang dako ani nga kabug-aton ingon dinhi, that if you confess with your mouth the Lord or Adon Yeshua. Kanang yang word diha nga gitawag nato og Adon. I-confess nimo imong gisugid nga si Yeshua imuhang Lord or Master. Okay. So sa imong pagsugid, diha ra ba taman? Rabon Yeshua ikaw akong master. Diha ra ba taman? Kung ugaling master nimo siya, naagi kay obedience. Naagi kay pagpailalom, naagi kay pagpaubos. Naagi kay kanang pag-acknowledge nga sa tanan nimong himuon, ikaw may akong master, giyahi ko. Tudloi ko. Di ba? So sa to pa sa imuhang baba, kinahanglan mapamatud-an nga dili ra kay words lang ang imuhang gisugid nga agalon siya. Kinahanglan naagi kay action. So, kung naa kay action, naay pag-appreciate imong pagtuo. Naay kanang gitawag nato nga naagi pag-increase imong pagtuo. Once gali nga naa kay obedience kang Yeshua, naapod nay pagpauswag sa imong pagtuo. Meaning kining atong pagtuo igsoon, naamang guni siya gitawag nato mga levels, no? Naa ni siya kanang ato nang estudyante gyapon nato na unya, kanang gitawag og mga levels of faith. So the more di ay kang nga mutuo kang Yeshua, the more kang mo-obey, the more pud nga mutuo yung pagtuo. Ako nining i-discuss next, no? Gwapo man kay nga topic kaning about sa gitawag nato og measure of faith or decrease of faith. Naay gitawag og no faith, little faith,
So unsaon na kana nga pagtuo, mainablihan gyud nagdako. So the more nga para ba nang di ba kita mo anang ang bata sa gamay pa according pa nila pagkatawaan na hala pa nagmata. Di pa nakaklaro. Pero the more nga siya nitubo, the more pod nga makita niya unsay nasa iyang palibot. So sa diha nga nagkahingkod siya, makakita na gyud siya ang iyang nakita iyang mama, iyang papa, iyang igsuon. In the spirit level same ra gud gyapon. Ha? Sa diyang bata pa ka sa spirito, wa pag yun kayo makita. Kinahanglan pag yun ka o ka ng someone nga mo guide nimo. Dependent pa ka sa muatiman nimo. Pero sa diyang mo mature na ka, uy daghan na ka makita. Nabuka na gyud imong mata, pero giyon sa man to nimo pagkaybalo nganong ni mature ka. Kay ni confess og ni obey man kas imong agalon. Sa ato pa di ay ang pag-open jud sa atong mga pagtuo, nagadepende ni siya sa imong obedience, imong agalon nga mo si Yeshua. So the more ka nga obedient kang rabo na Yeshua, the more ang pag-open niya sa imuhang mata. Unsa na nga mata mo ni imong faith. So, diri lang sa tataman. Taas-taas pa man gini siya pero ato nang isgutan no. Unsa ning mga yabi sa pagtuo, unsa ning mga yabi sa pag-open sa faith. So next time na po ning ipadayon taning unsa ning mga pagsugid king hisgot man dito nga right confession. So naa po ni siya power, the power of confession. Ay gitawag litog kinds of confession, wrong confession, unsa epekto sa imuhang mali nga confession diha kang Yeshua, ug unsa po'y epekto sa right confession nimo kang Yeshua. Di ba gipangutana bitaw si Peter ni Yeshua, ipangutana si Kipa, unsa man ko para nimo? Di ba ningon din si Kipa, you are the son of Elohim. Dito sa Mateo, no? Ningon niya din sa Mateo 16. Simon Peter answered to him, you are the Messiah, the son of the living Elohim. Dayon mo, sakto kiyang pagsugid. So, unsa may ingon ni Yeshua? Yeshua answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Pasabot day igsoon, og right ang imong confession mahitungod kang rabo ni Yeshua, na ay pagpanalangin si Abay Elohim nimo. So nakatunong man si Kipa. Kinsa gyud si rabo ni Yeshua? Di ba ang sa ingon diri? Hulahan ka Simon Bar-Jonah. Kay wala kini gipadayag sa imuhang dugo o sa imong unod. Apan gipadayag kini samahan kanimo nga tuwa sa langit. So the more diay nga insakto ang imuhang pagsugid kang rabo ni Yeshua, the more pud ang pagpadayag sa langit ng Amahan sa imuha. The more pud siyang manalangin sa imuha. Di ba? Saad man na niya? Magaling sa John 14 nga magpadayag siya sa imuha. Ito nang basahon. Before ta magtapos. Nasa galit to diri. Diyon di John 14:21. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So, di ba, ang Amahan na akang Yeshua. Di ba si Yeshua mo ang image sa Amahan? So, the more nga mapadayag si Yeshua sa tua, the more putang makasabot kinsa ang Amahan. So, next time araw na, sumurag lalong-lalong na ang pagtulunan. Di nahalos sa ang bansigo sa tua, di pa na ayaw matugkad. Pero makatugad na, katulamang hingkod-hingkod na sa mga pagpamuhat o sa mga nakagotron na gyud. Unsa gyoy pagsulod nimo kang rabo ni Yeshua. Okay, any question? Ano yung mga pangutana?